I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Tahasang binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado at ang mga nangyayari dito, kabilang ang barila noong May 13 na tinawag niyang peke. Sinabi niya yan sa isang press conference matapos ang kanyang state visit sa Japan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13, some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. hanggang sa mainit at emosyonal na pagtatalo at sagutan sa plenaryo. My question is, why are we in so hurry? At pinakahuli, ang pag-walkout ng minority senators mula sa sesyon. Sa mga nakita ni Pangulong Marcos, sinabi niyang lubha na raw nakakabahala ang mga pangyayari sa Senado. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Iba na raw ang Senado kumpara nung nanungkulan siyang senador taong 2010 hanggang 2016. Ang nangyaring putukan sa Senado, tinawag pa ng Pangulo na peke. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Ang insidente ng barilan ayon sa PNP-CIDG, konektado raw sa pagtakas si Senador Bato de la Rosa mula sa arrest warrant na isisilbi sa kanya mula sa International Criminal Court. Two incidents po yon. Yes. They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. Hindi pa makapaniwala si Pangulong Marcos na ang mismo Senado pa ang nagkanlong kay De La Rosa. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Tutol din ng Pangulo sa panukala ng mayorya sa Senado na payagan sa panahong ito ang teleconferencing ng makadalawang mga senador sa mga sesyon kahit wala mismo sa session hall. Napigil lamang ng minorya ang pagtalakay sa panukala nang mag-walkout sila at nawala ng quorum. Sabi ng Pangulo, si Senador De La Rosa lamang ang makikinabang dito. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice,
na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Hinihingan namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pa mga senador sa mga sinabi ng Pangulo. Sinagot din ng Pangulo ang aligasyong iniisa-isa raw ng administrasyon ang mga miyembro ng bagong mayorya sa Senado sa magkakasunod na pagsasampa ng mga reklamo at kaso. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. Nang una namang tanungin sa sinabi ng kapatid na si Senador Amy Marcos na gusto raw ng Pangulo na hindi matuloy ang 2028 elections para mapalawig ang kanilang termino at makapagpasa ng charter change, tila inismeran lang ito ng Pangulo. Ngayon, payo niya sa kapatid, sibakin ang staff na nagbigay sa kanya ng impormasyong yan dahil fake news daw yun. The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. Fake news is a corrosive influence on all in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. Hinihingan namin ng pahayag dito si Senadora Amy Marcos. At kung sino man daw ang nagpapainit sa politika, yun ay yung may mga pansariling interes. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Mula sa Tokyo, Japan, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Pinanindigan naman ni Senadora Amy Marcos ang kanyang mga sinabi kaugnay ng umano'y no election scenario sa 2028. Giit ni Senadora Amy ang dapat daw sisantihin, hindi ang staff ng Senadora, kundi ang staff ng Pangulo na nagparating sa kanya ng fake news. Tanong niya, narinig daw ba niya ang pangalan niya? Dagdag niya, nasa video daw na pinalabas niya sa kanyang privilege speech kung sino-sino ang nasa meeting para hindi magka-eleksyon sa 2028. At inamin rin daw ito ng dalawang senador na andun